Huwebes, ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagmamadaling pumunta ang mga pastol sa Bethlehem at natagpuan nila si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Pagkakita rito, pinatotohanan nila ang pahayag na binigkas sa kanila tungkol sa batang ito. Namangha rin ang mga nakarinig sa mga sinasabi ng pastol sa kanila. Iningatan naman ni Maria ang mga ito at pinagnilay-nilay sa kanyang puso. Umuwi ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil nakita nila ang lahat ng kanilang narinig ayon sa ipinasabi sa kanila. Pagsapit ng 8 araw, kailangan ng tuliin ang bata. Noon siya pinangalanang Jesus, ang itinawag sa kanya ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sorpresang walang kupas. Ina ng Diyos. Ang pagiging ina ng Diyos ni Maria ay isang napakalaking sorpresa kay Maria noong dalawin siya ng anghel at sabihin sa kanyang ipaglilihi niya ang anak ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito ang paanyaya sa atin ng kapistahang ito, na paulit-ulit nating pagnilayan kung gaano kahalaga sa Diyos ang karangalan ng ating pagiging tao. Una, niloob niyang maging tao ang kanyang anak, tulad natin. Ikalawa, niloob niyang maging ina ng kanyang anak, si Maria, isang tao rin, tulad natin. Sa mga unang kabanata ng kanyang ebanghelyo, binibigyang diin ni Lucas ang pagkamangha at walang pagsidlang kagalakan ng mga taong nakaramdam na bahagi sila ng plano ng Diyos. Nang malaman ni Elizabeth na nagdadalang tao na siya, sinabi niya, "Ito'y gawa ng Panginoon. Ipinasya niyang alisin ang kahihiyan ko sa paningin ng mga tao." Parehong nagpuri sa Diyos sina Simeon at ang babaeng propetang si Ana dahil sa pagkakataong ibinigay sa kanila na masaksihan ang pagliligtas na inihanda para sa lahat ng mga bansa. Buong galak na niluwalhati at pinuri ng mga pastol ang Diyos dahil nakita nila ang lahat ng kanilang narinig ayon sa ipinasabi sa kanila. Pati sina Maria at Jose ay nagtaka rin at nagulat sa mga pangyayari. Sa araw na ito, kasabay ng pananabik natin sa mga magagandang sorpresang maaaring mangyari sa taong ito, inaanyayahan din tayo ni Maria, ina ng Diyos at ina rin natin, na huwag magsawang magnilay, humanga, magalak at magpasalamat sa walang hanggang kagandahang loob ng Diyos sa sangkatauhan. Dahil sa pag-ibig, hinangad niyang likhain, kalingain, patawarin, at iligtas tayo sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ni Jesus na kanyang anak, kahit hindi tayo karapat-dapat sa mga pagpapalang ito. Sinasabi sa Ebanghelyo, iningatan naman ni Maria ang mga ito at pinagnilay-nilay sa kanyang puso. Sa unang araw na ito, at sa bawat araw ng ating buhay, sa harap ng paghamon sa buhay, naway lagi rin nating ingatan, alalahanin at pahalagahan sa ating mga puso ang pinakamahalagang bagay na mayroong tayo. Sabi nga, ang sikreto ng kaligayahan ay wala sa pagkakaroon ng bagay na gusto natin, kundi sa pagkakagusto natin sa bagay na mayroon na tayo. At anong pinakamahalagang bagay ang mayroon tayo?
walang iba kundi ang katotohanang mga anak tayo ng Diyos at mga anak ni Maria. Dahil dito, iniingatan tayo ng Panginoong Hesus. Pinangangalagaan niya tayo at wala sa ating mapapahamak maliban sa magpapahamak sa kanyang sarili. Ano kayang bagay sa mundo ang hihigit pa dito? Kasama ni Maria, ating namnamin at lasapin ang paglingap ng Diyos sa atin na kabilang sa kanyang mga abang alipin.